Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God ay malugod na ipinag-aanyaya ang kanyang gagawing pagtalakay sa mga katwiran ng Panginoon mula sa mga banal na kasulatan. Sana po ay pagbigyan niyo ang kanyang pag-aanyaya at tayo po naman ay tiyak na may pakikinabangin kung tayo po ay matyagang makinig sa ating mga gagawing pag-aaral gaya po ng inyong napatunayan na sa mga nakararaang pagsubaybay sa channel na ito. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang narito po sa Lucas sa Kapitulo 3 at talatang 7 na ang aking pong babasahin ay ang huling bahagi. Sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Ito po ay tanong ng Propeta Juan Bautista doon sa mga taong nagsilapit sa kanya upang magpabautismo. Alam naman po natin na si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos ayon sa mga kasulatan. At nang siya po ay gumaganap ng kanyang tungkulin na pagbobautismo, ay tinanong niya yung karamihan na ibig magpabautismo sa kanya. Ano po ang kanyang tanong? Sino ang sa inyo ay nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Maliwanag po sa tanong ng propeta na meron po siyang tinutukoy na galit na darating. Darating pa lang, mga mahal na tagapakinig. Yung sinasabi niyang galit, yun po ay parating pa lamang. Kaya nga, sapagkat ito ay darating pa lang, maaari pong matakasan ng tao ayon din dun sa nabasa natin sa talata. Maaaring maiwasan, maaaring magawan ng paraan ng tao upang siya po ay makalibre o makatakas sa sinasabing galit na darating. Ano po ba yung galit na darating ayon sa talata ng Biblia? Ganito po naman ang ating mababasa dito sa Apokalipsis Kapitulo 14 at talatang 10. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Yung po palang galit na darating, ang tinutukoy nito ay galit o kagalitan ng Diyos na wala ang wikang halo, o ito ay puro kumbaga sa alak na inumin. Ano po ba yung galit na yon? Ituloy natin ang pagbasa. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yung po palang sinasabing galit na darating, na galit ng Diyos, ang tao po na daratnan o ang tao na hindi makatatakas sa galit ng Diyos ay pahihirapan
ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yung palang galit ng Diyos, parusa yun, mga magulang at mga kaibigan. Yun po ay pagdanas ng pagpapahirap sa apoy at asupre, ayon sa talata na ating nabasa. Kaya nga, sapagkat ang Diyos po naman ay mapagpahinuhod, malalaman naman natin kung papaano maiiwasan, kung papaano matatakasan, at kung papaano hindi magdaranas ng galit o pahirap ng Diyos ang tao. Papaano po yan? Papaano makatatakas ang tao sa galit ng Diyos? Basahin po natin Lucas 3:8. Kayo nga ay mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag mangagpasimulang mangagsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. Ano po ang paraan ayon dito sa propeta? Kayo nga'y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, magkaroon ng mga gawa na karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag mangagpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama. Ano po ang ibig sabihin dito sa talata? Meron pong dapat gawin ang tao. At hindi dapat manghawakan ang tao o magsabi sa kanyang sarili, si Abraham ang kanilang ama. Ano po ang ibig tukuyin nito? Tila baga pagpapadrino ang ibig sabihin. Kumbaga sa husgado, tila baga merong abogado, mga magulang at mga kaibigan. Hindi po abogado, tila baga lamang, kumbaga sa husgado. Dito naman, meron silang baker, kumbaga. Sino po? Si Abraham ang wika, ang aming ama. Si Abraham po kasi kaibigan ng Diyos Malapit sa Diyos at maliwanag na mababasa sa talata ng Biblia, papasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na, hindi pwede po ang palakasan dito. Hindi pwede ang padrino o baker dito para ang tao'y makatakas sa galit na darating. Anong katunayan? Sabi po sa talata, sinasabi ko nga sa inyo, makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. Kaya sinsay nakatwiran yung magpapadrino, mga magulang at mga kaibigan. Ang kailangan sa tao yung gawa na sinasabi rin sa kasulatan. Ito po, anong katunayan na merong gagawin ng tao? 3:10 ng Lucas. At tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, ano ngang dapat naming gawin? Kasi yung propeta sinabi na agad hindi pwede yung magsabi kayo si Abraham ang inyong ama. Hindi valid na katwiran yan. Hindi pwede yung kumbaga meron kayong kinakapitan na malapit sa Diyos na gaya ni Abraham.
Kaya nga, ang tanong nila, ano nga ang dapat naming gawin? O basahin po natin anong sagot ng propeta. Sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika magbahagi sa wala. Ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Ano po ang dapat gawin ng tao? Ay kung meron kang 2 tunika o kung meron kang 2 balabal, meron kang 2 gamit na halimbawa ay parang pang-itaas, magbahagi ka ang wika sa wala. Kung meron ka ang wikang pagkain, gayon din ang iyong gawin. Kumbaga, yung pagtulong. Kung meron kang maitutulong, gawin mo, sabi ng propeta. Halimbawa lamang po ito. Kung meron kang magagawa na mabuti para sa iyong kapwa na nangangailangan, gawin mo, yun ang sabi. Ano pa po ang halimbawa? Basahin pa natin dito sa Lucas. At sinabi niya sa kanila, basahin po natin sa 12 muna. At sinong dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mangagpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? Sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit sa utos sa inyo. Yung maniningil ng buwis, yung magpapabautismo rin sa kanya. Tinanong din, anong dapat naming gawin? Huwag kayo ang wikang sumingil ng higit kaysa utos sa inyo. Ang ibig sabihin, huwag kayong magmamalabis, huwag kayong mangungurakot, kumbaga. Huwag kayong magtotongpats, kumbaga. Kasi maniningil ng buwis yan. Alam nyo naman, hanggang sa kasalukuyang panahon, pag yung nabanggit yung maniningil ng buwis o rentas, kumbaga, talagang ang sumasa isip agad ng tao, mahilig yan sa mga hindi maayos na gawain. Kumbaga, merong mga under the table na mga pakikipag-usap. Impression yun Kaya hindi maiaalis. Kaya nga, yung lumapit na mga maniningil ng buwis kay Propeta Juan na magpapabautismo, tinanong siya, anong dapat naming gawin? Ang sisingilin nyo, yung tama lang. Yung ayon sa utos sa inyo. O ano pa po, ito, basahin natin. Tinanong naman siya ng mga kawal na nangagsasabi, at kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man at mangagparatang at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. Mga kawal, mga sundalo naman yung nagtanong din sa propeta. Kami ang wika, anong dapat naming gawin? Huwag kayong kumuhang may karahasan. Meron ding mga kumukuha kasi o nagmamalabis, dinadaan sa dahas kung kailangan ng mga pakikinabangin sa kapwa-tao, lalo na dun sa mga baryo o sa mga nayon. Makakita halimbawa lang po ito ng baboy, hindi dapat kunin ng may karahasan. Kailangan may karampatang bayad po yun. Ang masama nga kung minsan kinuha na tapos paparatangan pa. Mga tagalabas, alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Bawal po yun. At ang isa pa, magkasya kayo ang wika sa sweldo o bayad sa inyo. Kaya yan po ay mga halimbawa lamang.
kung ano ang dapat gawin. Ibig mong tumakas dun sa galit ng Diyos o sa galit na darating o sa pagpapahirap na nakaamba na parating, ito'y ilan sa mga dapat gawin ng tao. Sana po ay makatulong ang ating pagtalakay sa inyong mga ginawang pakikinig at pagsubaybay. Marami pong salamat sa inyo.